bakit dinala si President Duterte sa ibang bansa na nagpapangsyon naman yung ating gobyerno? Pag-uusapan po natin yung function ng judiciary. Very critical itong conviction ng Supreme Court. Ang governance kasi has three branches, no? Judiciary, executive, yung nagpapa-implement ng batas. This is under by the Office of the President, mga mayors, governor, and legislative, yung sa Senado, mga senador, at saka mga congressman. In the case of local government units, yun po yung mga sangguniang bayan, panglusod, gaya natin, member po tayo ng City Council of Davao. I belong with the Legislative Department. And as a general rule, by practice and tradition, meron check and balance yung tatlo. Pag nag-abuso yung executive, upakan ng legislative. Pag nag-abuso naman yung legislative, especially sa mga project implementation, ghost project or ano-ano dyan, corruption, babarahin niya ng executive. Ibig sabihin, hindi yan ipapa-implement or huhulihin ka. Yun ang ginagawa ngayon ng executive department. Inuhuli yung mga taong may kasalanan. And of course, hindi pa natin, of course, I think sa legislative, meron na rin silang mga pinailan ng kaso. Then, pag merong conflict, pupunta po tayo sa judiciary. Ito po ay under ng Supreme Court. Now, bakit nabanggit ko itong kaso na ito? Kasi may relevance ito dun sa kay President Duterte. Ang understanding ko, pag ang International Criminal Court, papasok lang yan pag merong gera. Ibig sabihin, nag-collapse talaga yung judiciary or gobyerno. Binumba lahat, so walang gobyerno. Then, kung sinong may sala doon ng lahat na ito, genocide, talagang massive, thousands. Ang International Criminal Court ang pumapasok. But, my understanding, pag ang isang bansa ay sovereign, gaya natin, independent tayo. Hindi naman tayo under ng ICC or under tayo ng Amerika or anybody or European. Hindi po tayo under. Hindi tayo under ng China. Tumitindig tayong progresibo at buhay ng Pilipino. The bloodshed is coming from the Filipinos' veins, from the Filipinos people. Pinaglaban ito ni Bonifacio, ni Rizal na magkaroon tayo ng independensya. Now, because of that, we have Republican government. The government derives from them, by the people, and for the people. That is why we have an election. Kaya lahat kumakayod para pagdating ng election, manalo, and they will be given the mandate. Pag binigyan ka ng mandate, napakaganda po noon. Kasi backup ka ng tao like president, congressman, but does not permit you not to abuse. Hindi ibig sabihin na dahil law enforcer ka, may awa ka ng baril, mag-indiscriminate firing ka, papahuli ka dyan. Or you are a public official, hindi ka sumusunod sa traffic, uhulihin ka din dyan. Ibig sabihin, the election of anybody does not give you the license to abuse. Yung binigay ng power ng gobyerno sa iyo or karapatan or right, authority, ay temporary, kaya merong eleksyon. So therefore, ano yung nag-go-govern dito? Yung nag-go-govern dito, yung Constitution. Kung pupunta ka ng simbahan, ang pinag-uusapan dyan yung Bible. Sa public administration, ang pinag-uusapan dyan ay ang Philippine Constitution. Gobyerno. Now, bakit very critical ito? Because, bakit dinala si President Duterte sa ibang bansa na nagpapangsyon naman yung ating gobyerno? Tama? Now, bakit walang due process na nandyan naman sa Constitution yan? Diba? Yun yung mga tanong na mabibigat, no? Now, ngayon, nagsalita ang Korte Suprema, yung 2-4 na pulis ba yun na officer na nakapatay ng isang 17 years old. 3. The Supreme Court has affirmed the murder conviction of 3 police officers for the killing of 17 years old Kian De Los Santos during anti-drug operation in Caloocan City in 2017. So, ibig sabihin, gumagalaw po yung ating korte. And ito makikita naman natin. Now, yung ibang bansa like America, inupakan yung ICC, Israel, at saka Russia. Because, you know, in governance, meron nga tayong gobyerno eh. Hindi naman tayo, lahat ng bansa na nandyan, may mga gobyerno yan. Assuming na-colonize sila, naging under tayo ng Japan for how many years? Under tayo ng Spain, Espanya. Naging under tayo ng American. Pero binalik sa atin yung independence. And meron tayong sariling batas. Dapat doon tayo nakatuto. That is why, the point here that I'm trying to raise, yung pagkidnap kay former President Rudy Duterte and Mayor of Davao City is
violation ng philosophy of governance. Kasi may korte tayo, ito nga nagsasalita na yung korte. In fact, merong bago sa Court of Appeals. Bago lang, parang ni-reaffirm yung conviction ng mga nag-kidnap, parang child trafficking. Yung mga kabataan na dinala. Hindi ko lang masyado yung case na yun. Mga kabataan na nagiging, well, I do not want to discuss the merit and demerits, but I think merong reaffirmation ng Court of Appeals laban sa ilang mga accused. We have the court, merong constitution po tayo. Kaya itong ruling ng Supreme Court ay napaka-significant. Sana tingnan ng ICC ito. Ibig sabihin, gumagalaw pala ang korte ninyo. Yung pulis na namaril ng isang kabataan or reason na nakapatay, kumbiktado pala ng Korte Suprema, ng korte ninyo. So, hindi kailangan natin dito yung mayor ninyo at presidente. Gumagalaw yung justice ninyo eh. So, dun sa inyo, ibalik natin ito. So, dapat ganun. So, we are praying all of these things and I think it's doing well. In fact, ang impression, maraming mga namatay, pero ilan lang yung may kaso dun. Ilan lang ating pinapadala. Kaya ang ICC ay talagang overtime sila. And I'm praying. Ako po ay nagdadasal na ito naman silang nasa ICC, they're sharp and brilliant people. And our lawyer of our President Duterte is doing well also. So pagdasal lang po natin, we just give confidence, no? Anyway, may mga process naman yun. We are imploring the divine of providence to enlighten the mind of decision makers. Anong ibig sabihin? Mga judges na sana, tama pala. So okay palang Pilipinas, gumagalaw pala yung judiciary. Ang problema dito, yung political, yung ambition. Antayin na lang natin yung eleksyon. Malapit na. We'll just wait. Then we go back to the people. Because at the end of the day, lahat ng ating ginagawa, yung mga tao, ang alam ng mga tao, mga nangyayari. Hanggat sa muli, napakaganda po ng Pilipinas. By the year 2026, ituloy po natin ito, our hardworking Filipinos. God bless Philippines. Maraming salamat po. God bless and bye for now. A political analyst, Danny Dayong-Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayong-Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.